Ang pinaka the best po talaga, meron kayong chopper. Magkano lang naman yung chopper? Yung sa akin 6,000 plus lang ang bili ko doon. Mag-invest lang po, mag-invest tayo ng konti sa kagamitan para po mas gumaang yung trabaho natin and para mas ma-maximize natin yung potential ng ating mga halaman katulad ng Madre de Agua. So pag may chopper na kayo mga kabokals, mas madali po kasi makapag-peppermint, mas madali at epektibo pong may papakain sa ating mga alaga. Kung ayaw nyo naman po mag-ferment, yan mga kabokals, yung ating mga baboy. So ito nga isa sa pagtutuunan natin ng pansin ngayon yung kanilang pagkain. At nag-uumpisa na ulit tayo mag harvest ng Madre de Agua at mag ferment. Yan. Itong dalawang to may bulog na nga, may sampa na, si Kimberly at saka si Tricia. Then ito waiting pa ako. Malapit na to, baka next week ay maglandi na rin to si Basha. At kakawalay lang ng anak niya eh. So yan, pagka naglandi yan, papabulugan ka agad natin yan. Naturukan ko naman na ng ivermectin yan, saka ng vitamins. Then ito si Kanor. Ayan. Si Kanor mga kabokals. Ayan. Okay na si Kanor. Yan nga, ano na. Medyo humuhupa na yung kanyang pangat eh. So ito yung ating mga decal brown na breeders. Ayan. So ano, full swing na nga tayo mga kabukas sa pagbibreed. Ito meron ako nakakuha kanina. Ayan. Galing dito yan. Kaya lang hindi pa natin kinukonsider as fertile kasi kakagaling lang sa battery cage na ito mga to. Wala pang 1 week na naisama rito. So patagalin lang muna natin mga siguro mahigit 1 linggo bago natin kunan ng itlog. Pero ito ano na to, fertile na yan. So nakakaipon na nga tayo dito. Malapit na tayo magsalang, baka katapusan magsalag na ako sa incubator. So yun, mag-harvest tayo Madre de Agua mga kabokals. Yun dun oh, yung nasa lote ni Ate Ninfa. Harvestan natin yan. Kukunin natin yung malago na yan para makuha natin yung ano, yung mga cuttings niya sa gilid. Laki na ng ano natin oh, lakatan, puso ng lakatan mga kabokals. So laki na, hindi pa bumubuka, malapit na yan. So yan, harvest tayo Madre de Agua. Yan mga kabokals, punta tayo sa lote ni Ate Ninfa. Ayun, Laguna oh. Dito dati nakapwesto si ano, matatandaan nyo dito dyan nakapwesto dati si Hope. So ngayon ay pasok na natin siya. Dito ako una mag-harvest sa kabila kasi yung trajectory ng araw. Yan, dami rin dadamuhan dito. Matinding linisan ng kailangan din dito mga kabokals. Kanina may nakapasok na kambing ni ano, ni Tata Pabling. May nakapasok dito, buti napalabas ko. Ito kasi na ano, siraan ito. Dito pumasok eh. Mali tatalian lang naman yan. Alambrehan ko lang naman yan. Wala namang na-damage masyado sa ating mga Madre de Agua. Kasi hindi sanay kumain ng Madre de Agua yung mga yun eh. Ang tinitira nila talaga mga damo. Ayan. Ito unahin ko dito. Susulok tayo dito mga kabokals.
Susulok tayo dito para hindi masyado mainit. Kailangan pala matabas muna ito. Nandito. Tatabasin ko muna ito. Yan, hindi ko muna mag-grass cutter mga kabokals kasi priority ko ngayon ay yung pag-harvest sa Madre de Agua. Kailangan ko sing maubos muna ito para ultimano naka-ferment na tayo, tumatakbo na yung fermentation natin Madre de Agua. Kaya ito muna. Pagka natapos ko na yung fermentation, yan, ilinisin ko naman tong lote natin ni Pat para gumanda rin yung ating mga Madre de Agua. Tapos yung kay Sergio naman para naman dun sa mga napier grass natin. Ito pwede na to. Kaya ito muna harvestin natin mga kabokals. Ay, natabunan yung ano, maliit. May maliit dito eh, oh. Madre de Agua. So ito yung mga ganito mga kabokals. Hindi ko siya kukunin ng ano, lahat. Ititira natin itong pinaka sanga na ito na mapayat. Basta magulang ito, katulad nito yan. Dahon lang ang kukunin natin. Kasi gagamitin natin siya pantanim. Yan. Pupunuin nga natin yung loob ng Madre de Agua, yung loob ng ating area. Itong gagamitin natin pantanim yung mga gilid-gilid na sanga lang. Ito oh. Yung mga kabokals ito. Kasi para hindi natin kailangan putulin yung buong puno. Ito lang mga branches na maliliit ang gagamitin natin na planting materials. So again, gusto ko pong humingi ng pasensya doon sa mga umu-order ng cuttings. Pasensya na po, hindi pa po ako nagbebenta. Kailangan ko po kasing paramihin talaga. Kasi ako mismo kinakapos po eh. So ang priority ko is maparami yung ating mga Madre de Agua. Kaya hindi po ako nagbebenta ng cuttings pa. Kaya katulad po nito, kung nakita nyo naman po, ako mismo nagtitipid ako sa cuttings kasi ayokong sirain yung mismong puno para magtuloy-tuloy sa magandang dahon. Kasi pag pinutol ko po yung main stem niya, matatagalan po bago makarecover yan. Kaya ito mga gilid-gilid lang ang kinukuha ko pantanim para yung mismong puno hindi ko na kailangan putulin. In that way, mas mabilis siya makaka-recover. So, nakapagtatanim tayo, at the same time, hindi naapektuhan yung ating production. Yan, medyo ano. Yan o. Tensya na, sisilaw ba kayo? Nagre-reflect sa ulo. Ayan mga kabokals. Itong nasa taas, putulin na natin kasi mga sariwa pa naman yan eh. Sariwa, hindi siya maganda ipantanim. Ito lang tong mga to kasi magugulang na ito eh. Magugulang na. Kaya pwede pantanim yan. Pag sobra kasing bata, natutuyo, mabilis matuyo. Kaya kailangan magulang para matibay na sa init ba.
So yung mga malunggay nga natin nakapwesto na rin. Yan, magtutulungan yung tatlo na yan. Malunggay, Madre de Agua, saka Napier grass. Kasi plano ko po pangkalahatan eh. Kaya gusto ko pong mag-ferment na may darak. Kasi parang universal ang gagawin natin. Pwede sa manok, pwede sa baboy, pwede sa kambing, pwede sa baka. Universal motion. Yan ang gagawin ko. Yun ang plano kong gawin. Para isang imbaka na lang, lahat sila po pwedeng gumamit. Yan ito, kaya gusto ko rin po patangkalan ito mga puno na dito para madaling linisin yung baba. Para pag nag-grass cutter tayo, madali lang. And eventually kasi pagka yan, pag lumago na talaga, katulad nito, ibaba nito, wala halos damo. Kasi hindi makasurvive. Ayun, naputol na. Ito, naputol sa likod ko. Ito, itatanim natin mga kabokals. Ayan. So, sabi niya, mauna na ako sa inyo. Guys, mauna na ako sa inyo. So, ito, tutusok na natin mamaya. Naputol eh. Naan sa likod ko eh. So, ganun lang po yung ating itatanim mga sangang ganyan. Buti dito may naka-opposite tayo sa trajectory ng araw eh. Sa kabila, makita nyo, ayun may tindi sikat na araw. Pero may shade tayo kasi dito tayo pumwesto sa opposite side. Sakto yan, mamaya-maya konti, na yan, malamig na yan. Napakaganda nito mga kabukas, abangan nyo po yung ating pagpe-ferment. Not sure kung may sasama ko pa sa vlog na to, kasi masyado mahaba. I-separate vlog natin yun. Magpe-ferment tayo ng ito Madre de Agua na may darak sa palay. Darak sa palay mga kabukas. Para complete na, mayroong molasses, lalagyan din natin ng molasses yun. Pero hindi natin sasabawan. So konting-konting sabaw lang din. Konting tubig lang yung ilalagay lang natin sa molasses para medyo lumabnaw siya. Madali siyang haluin. Pero halos katas pa rin ng Madre de Agua ang magpe-ferment sa kanya. Maganda kasi may darak sa palay mga kabukas eh. Yung kasi ang magsisilbing bahay ng mga microorganisms na mabubuo habang nagpe-ferment. Tapos yung molasses ang magsisilbing pagkain nila. Ayan. Tangkad na Mas kasi ito, mas madaling. Saka kasi mga kabukas, pag ganitong matangkad, malinis talaga. Malinis yung dahon kasi hindi siya sumasayad sa lupa eh. Teknik naman yan eh. Ganyan. Bababa mo lang siya. Flexible naman yan. Basta lang, saktuhan lang yung pag-bend para hindi mabali. Yan. Ito, malambot na to. Ito. Ayan, malambot na yan. Kaya yan, puputulin na natin yan mga nasa dulo niyan. Tutubo uli yan mga kabokals. Yan, mapuputukan uli yan. So imagine niyo yung baboy nyo, papakainin nyo ng ganito na merong malunggay, na merong napier grass, o saka darak na pinerment na may molasses. So diba, complete na yan. Parang complete ng wala na kayong kailangan ilagay pa. Ako hindi na ako maglalagay ng iba pa pagka natapos ko itong project na to at nagtuloy-tuloy na yung ganong klaseng fermentation natin. Yun na yun, hindi na ako maglalagay ng iba pa. Mas
masustansya na yun mga kabukals. Lalo na mga breeders lang naman ang inaalagaan natin. Pero sa fatteners, ubra din yun. Lalo na sa mga panlitsyon, mas maganda sa panlitsyon yun kasi talagang sasarap yung baboy na panlitsyon. Pagka ganun ang pakain mo. Madre de Agua, malunggay, Napier grass, chop, pinirment sa darak sa palay, di ba? Kaya abangan nyo mga kabukals. Yan ang isusunod ko rito sa video na to, yung pagpe-ferment gamit ang Madre de Agua. Sa ngayon ay darak sa mais lang muna, ay darak sa palay lang muna at Madre de Agua. Tapos sa susunod, Napier grass naman. Hiwa-hiwalay natin. Kasi yun naman kahit kunyari nakapag-ferment ka na ng darak sa mais, darak sa palay na may Napier grass. Lagyan mo lang ng label yung drum, Napier grass. Para alam mo na Napier grass yung laman nun. Tapos meron ka rin naka-label na Madre de Agua. Lagyan mo ng label, Kung gusto mong pagsamahin, pag ipinakain mo na, pagsamahin mo lang, dumakot ka dun sa Napier grass, dumakot ka dun sa Madre de Agua mo, o hindi na-mix mo na. Ngayon, kung may malunggay ka, ayun, kailangan isasama yun mga kabukals. Huwag mong gagawing solo malunggay lang kasi mapait ang malunggay. Pag sobrang dami, mapait. Kaya kailangan imimix natin yun. Kung either imimix natin sa Madre de Agua or imimix natin sa Napier grass. Pero ako hindi ko i-recommend na solong malunggay lang ipiperment mo. Mapait yun Baka hindi kainin or baka sumama ang lasa. So kailangan nakamix para ma-neutralize yung kanyang pait. Pero yung Napier sa kayong Madre de Agua, yan, pwede yan, solo-solo. Pwede rin yung pagsamahin natin. Pwede rin. Kailangan ko muna unahin ubusin itong mga Madre de Agua kasi para malinis natin and then makapagtusok pa ng mga panibago. Tapos saka tayo lilipat doon sa mga Napier sa lote ni Sir Jun. Yun naman ang pagtutuunan natin ng pansin. Habang tinatrabaho natin yon, nag-germinate na yung mga tinanim natin Madre de Agua. Ganun lang yon para hindi rin sayang yung oras. One task at a time tayo dahil mag-isa lang tayo mga kabukals. Kailangan muna natin i-prioritize itong Madre de Agua. Pero yung Napier grass natin doon sa baba, napakalalaki na. Talagang harvestin na. And yung kasi, pag hina-harvest ko yon, sabay propagate yun Kasi yung pinaka-puno niya, itatanim din uli natin para ma-propagate din natin sila. So ganun lang yung cycle na gagawin natin. Hopefully bago magtag-init na iplasta na natin lahat ng mga pananim natin. Buhay na lahat. Para pagdating ng tag-init, dilig na lang ng dilig. Kasi mahirap na magpabuhay sa tag-init Mahirap na magpabuhay pagka sobrang init. Kahit na dinidiligan pa natin, mataas ang rate ng mortality pagka tag-init. Mabilis matuyo kasi ang cuttings. Init Unlike ngayon, medyo malamig-lamig pa. Saka may mga ulan-ulan pa, paminsan-minsan. Yan. Yung itsura nyo. Yan. So, di ba? So, ito mga sanga-sanga na ito. Yan. Yan ang itatanim natin. Matitira lang yung isang diretsuhan doon na main stem. Yan lang matitira dyan. Pero hindi mo natin gagalawin ngayon kasi hindi pa tayo magtatanim Magpe-ferment pa kasi tayo So, para sariwa siya pag tinanim natin. Hindi muna natin siya puputulin, dyan lang muna siya. Stay put lang kayo dyan mga brother. Tapusin ko muna ito mga kabukals. Kailangan ma-harvestan ko lahat ito. Yan mga kabukals Kalahating sako na nasiksik yung nakuha natin. Tataba lalaki
Milky. Wait lang, bebe. Inom ka. Nauhaw na siguro. Mainit eh. Kaya, no? Taba. Medyo natagalan tayo kasi nga tinitira ko itong mga tangkay na to eh. Kasi usually kuha lahat yan eh. Kaya lang ngayon tinitira ko kasi gagamitin nga natin pantanim. Kaya medyo matagal. Puro halos dahon lang talaga yung kinukuha natin. So ang ganda tignan pagka ganito kalalaki lahat mga kabukal. Saka para sa akin mas madaling harvestan kasi hindi sila basta-basta naaabot ng damo eh. Ayan oh. Hindi sila basta-basta naaabot ng damo. Yan yung damo sa ilalim na mamatay. Kasi natatakpan nila yung araw eh. Hindi naarawan. Kaya ito yung gusto kong mangyari hanggang doon. Sa yung ibang tanim natin dito sa lote natin ninpa. Kaya lang ewan ko yung lupa diyan banda ya siguro hindi payat or hindi mataba kasi ang pangit ng tubo ng mga nandun sa baba natin. Naninilaw pa. Sasabuyan ko ng yan. Ipot na manok. Kaya lang hindi kasi natin basta-basta pwede isabo yun eh. Pinabubulok ko pa. Kasi pag sinaboy natin ngayon yung mainit, lalo mangangamatayan. Mainit ang sariwang ipot ng manok. Yan si Milky umatukan na. Puntahan natin mamaya mga kabukal si Milky. Mapuno ko lang to, nasiksik. Oh, parang gubat eh. Gubat ng Madre de Agua mga kabukal. Yan. Sabi ni Milky, tagal mo naman papa. Wait lang. Nakita niya kasi ako eh. Kita niya ako dito eh. Pag nakikita ako niyan, nagngungo-ngo yan. Tumatawag na si Milky. Yan, so ako nga mga kabukals, Madre de Agua talaga yung napili kong paramihin. Marami nagsasuggest magtanim ng iba pa like mulberry, asola, saka yung mga ibang alternatibo pa kayo pa. Kaya lang kasi Madre de Agua na yung kumbaga forte ko eh. Yung forte ko, ito na yung gamay ko talaga na itanim saka i-propagate. So dito na tayo. Ito na talaga yung concentration natin. Yung mga napier saka yung malunggay, mga add-ons na lang yan, add-ons. Pero ito talaga ang pinakamarami. Madre de Agua. Asola maganda rin, kaya lang kasi kailangan mo ng pond. Kailangan mo ng tubig sa asola eh. Medyo may challenge tayo doon, kaya ito Madre de Agua, pinakamadali. Ayan na mga kabukals. So bukas ko na lang titimbangin to, isasabay na lang natin doon sa content natin ng pagpe-ferment. Pero ayan na, ito po yung mga nakuhaan natin. Ayan meron pa, ayun lago pa. Kasi ito pa, ang dami pa niya ayan. Ayan yung sinasabi ko mga kabukals na banda rito parang hindi maganda lupa kasi naninilaw. So kailangan nating ayusin yung lupa rito, lagyan ng pataba, pero linisin muna. Syempre ilinisin muna natin, haharvestan natin yan, lilinisin. So patabayin natin yung lupa kung
kuha na tayo doon ng mga binulok natin. May mga nauna naman akong inimbak na ipot doon. Baka po pwede na natin ilatag dito. So yun. Pero at least ito maganda rito sa bandang itaas. Ayan. Puntahan muna natin si Milky at bawasin din natin yung kanyang head halter kasi parang medyo masikip na. So ito mga kabukas, tutuloy ko bukas, abang lang po kayo. Bukas po ang next content natin is yung pagpe-ferment. Bukas na umaga ko gagawin kasi alanganin na tayo magpapakain pa ng mga alaga. Pe-ferment natin na may darak. So yung bukas ayusin natin, iano natin, kukumpletuhin natin yung details po.